At ngayon po, kapatid, ay nasa ikalawang linggo na po tayo ng buwan ng June kung saan ay meron tayong team na pinag-uusapan at ang team natin ay stronger than you think. Noong nakaraang month, which is the month of May, ay ang team is about kingdom first. Kaya madalas niyong marinig ang topic about the kingdom. At ngayon naman ay meron tayong paksang tinatalakay na stronger than you think. Ibig sabihin yan, yung team na yan ay merong hidden potential na hindi nyo lang nadidiscover sa buhay ninyo. Na pwede na magpabago sa sitwasyon ng iyong kalagayan sa buhay. No, may hidden ability, hidden potential na nakatago dyan sa inyo. Yun po yung team. At noong last Sunday, I tackled about rediscovering your identity in Christ. Amen? You need to rediscover kung sino ka ba kay Kristo. At ako naniniwala na hindi ito napakinggan lang natin, kundi ito'y tumimo o pumasok sa puso po natin. And today, I'm going to share with you a new topic which concerns about our team and is about you were born for this. Yan ang ating topic. You were born for this. Amen. So dito, kapatid, sa you were born for this, ang intro ko ay bago tayo na isinilang, ang Diyos ay pumili na muna sa atin. At siya ay mayroong inihandang plano sa buhay ng bawat isa. Sa Ephesians chapter 1 verse 4, ay sinasabi, for He chose us in Him before the creation of the world. So, bago pa lang lalangin ng Diyos ang mundo, pinili ka na ng Diyos. Hindi ka pa tao, nasa isip at puso ka na ng Diyos. You are not yet born, but you are already in existence in the mind and the heart of God. At dito'y makikita ninyo, hindi lamang po na tayo ay pinili ng Diyos bago ka pa maging tao. Kaya huwag ka magtaka kung bakit ngayon, nung araw, pag-araw ng linggo, wala ka sa ganitong pagtitipon. Maaaring nasa ibang lugar ka pag-araw ng Sunday. Pero bakit umikot ang mundo mo? Ibig sabihin ng umikot ang mundo, na bago ang iyong naging pananaw sa buhay, na bago yung likes and dislikes mo. Dati pagka ganito, ayaw mo to eh. Di ba? Nasa ibang lugar ka, nasa ibang bagay na ginagawa ka. But now you're here, sitting there, and hearing to the proclamation of God's Word. Pero alam mo ba, hindi ka pa tao, ay pinlano na yan ng Diyos para sa iyo. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Psalm 139, verse 16, awit 139, talatang 16. Ang sabi, your eyes saw me unformed. Sa Tagalog, ng Pinoy version ay sinasabi ang ganito, nakita mo na ako bago pa ako ipanganak. O alam na ng Diyos eh. Alam na ang magiging itsura mo. Hindi ka pa sinisilang. Hindi ka pa nga pinaglilihi. Dalaga't binata pa ang mga magulang mo. Hindi pa nga nagliligawan. Nakita ka na ng Diyos eh. Okay? At ang sabi rito, yet in your book, all my days were written before any of them came into being. Sa Tagalog niya, ay bawat araw ng buhay mo
nakarecord na sa libro ng Diyos bago pa man mangyari ang mga yun. So walang po pwedeng maganap sa iyo na hindi alam ng Diyos. Lahat ng nangyayari at pinagdadaanan mo sa iyong buhay ay naisulat na sa aklat ng Diyos. Kasi hindi ka pa tao, nasa isipan ka na ng Diyos at nagplano na siya ng istorya ng buhay mo. Amen? May sumulat na ng istorya ng buhay mo. Kaya nga, ang Diyos ay kinilala na author of life. Siya yung may akda. Yung salitang author, ginagamit sa mga pagsusulat ng aklat o libro. Amen? So, ibig sabihin, pag sinabing author of life, ang Diyos ang sumusulat ng istorya ng buhay natin. At may mga layunin siya kung bakit minsan hindi maganda yung istorya ng buhay natin. May purpose si God. Sumusunod lang tayo doon sa kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. At lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay humahantong doon sa katuparan ng plano o layunin niya sa buhay natin. So you were born with a purpose. Ikaw ay isinilang na merong layunin. Katulad ng isang produkto na nilikha o ginawa ng isang manufacturer. Magbigay ka ng isang produkto. Katulad ng iPad kong ito, itong Apple iPad. Isang product po ito. At sino ang lumikha nito? Sino ang gumawa nito? Sino yung nagkaroon ng ideyang gawin itong iPad na ito? Sino? Si Steve Jobs, di ba? Siya po, kapatid, ang lumikha niyang Apple eh. So siya yung manufacturer. Siya yung maker nitong Apple iPad ko. At hindi ito basta nilikha lang at dahil walang magawa si Steve Jobs. Kundi nilikha niya yan kasi meron siyang purpose. May layunin siya kung bakit niya nilikha yan. At ganun ka din. Isa kang produkto. Isa kang nilikha ng Diyos na kung saan ay kapareho din sa paglikha ng mga produkto. Nilikha ka dahil meron kang gamit o purpose. Amen? At kung papaanong nabasa natin kanina sa Psalm 139, balikan natin yung Psalm 139, atras ka ng yan. Ang sabi, in your book, sabi, yung sa aklat po ninyo, nakarecord ang lahat ng magaganap sa buhay ko. At ang sabi, hindi pa nangyayari, pero nakasulat na. Kaya kung meron mang nagaganap sa buhay mo, yan ay ayon sa plano't layunin niya. Bagamat pangit, maaring ang sitwasyon ng buhay mo, pero hahantong yan doon sa layunin ng Diyos para sa life mo. Katulad ng kay Joseph, anak ni Jacob. Hindi naging maganda ang istorya ng pasimula ng kanyang buhay. Laging galit sa kanyang mga kapatid niya. Hanggang sa dumating yung time, pinagtakan siyang patayin. At inihagis siya doon sa balon walang tubig. Hindi pa nagkasya, ibinenta pa siya. Inilayo siya sa piling ng kanyang tatay. At namuhay siyang mag-isa sa Egypt. At sa Egypt, ay napagbintangan pa siyang rapist. Hindi naman niya ginagawa. At nakulong siya. Kung isipin mo, napakalupit naman ng Diyos. At ang istorya ng buhay ni Joseph ay napakapangit. At pagdating sa kulungan, ayun, sa kulungan ay meron siyang nakasamang 2 tauhan ng paraon na pinakulong. Yung isa ay gumagawa ng tinapay, yung isa ay tagapagsilbi ng inumin ng hari o ng paraon. Parehong na naginip yung dalawa at na-interpret po niya ng tama. At nangyari yung interpretasyon niya. And then nangako sa kanya yung
tagapagsilbi ng inumin ng paraon, na pag siya ay na-restore doon sa kanyang trabaho sa hari, ay ilalakad siya sa hari. Na-restore nga, pero hindi naman siya inilakad sa hari. Pangit na naman ang istorya ng kanyang buhay. Pero nang muli nagkaroon ng panaginip ang paraon na walang sino mang makapag-interpret, nagbukas yun para kay Joseph na humarap sa paraon. At nagawa niyang maipaliwanag ang panaginip ng paraon. Humanga ang lahat ng tao sa kanyang pagpapaliwanag. At siya ay inihalal bilang prime minister ng buong Ehipto. Lahat ay gumalang sa kanya. Lahat ay bumibili ng trigo sa kanya. So, napailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng tao during that time, maliban sa trono ni Paraon. So, pangit ang istorya, pero may purpose ang Diyos. So, nakita ko doon, pag pangit ang nangyayari sa buhay mo, humanda ka. Papalapit na ang nabuting bagay sa buhay mo. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, kung pangit ang nangyayari at nagaganap sa buhay mo, humanda ka. Papalapit ka na sa napakagandang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kaya may layunin kung bakit tayo naisilang. Maging sa pagkakasilang na muli natin. Bumanggit ako ng pagkakasilang na muli. Kasi yung topic natin, you were born for this. Hindi lamang po tumutukoy sa physical birth, but also spiritual birth. Yung spiritual birth ay binanggit mismo ni Jesus yan. Nang nagkaroon siya ng conversation kay Nicodemus. Isa pong taong kilala, miyembro ng Sanhedrin, nagtapos ng abogasya, at isa sa mga nagdidesisyon patungkol sa kalakaran ng buhay sa Israel. Kinatagpo niya si Jesus at may itatanong siya. At noong magharap sila ni Jesus, sinabi niya kay Jesus, alam kong ikaw ay galing sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga himala kung hindi ka galing sa Diyos. Nagpasakalye pa, parang ganito tayo. Nung may purpose ka kung bakit mo kinatagpo yung tao, at nang magkita kayo, sabi mo, wow, bagay sa iyo yung damit mo ah. Uy, bagay ang buhok mo sa iyo. Di ba? Uy, ang ganda naman ng lipstick mo. Uy, ang ganda naman ng pilik mata mo. Saan mo pinagawa yan? Yung mga ganun. Hindi agad dumidiretso sa totoong pakay. Yan ang style ni Nicodemo. Parang Pilipino. Amen? Pag bago niya sabihin yung kanyang pakay, magbibigay muna ng magandang papuri yan. Di ba? Ganun ang ginawa niya kay Jesus. Sumagot si Jesus sa kanya. Di mo, layo. Sabi niya, alam ko ikaw ay galing sa Diyos sapagkat hindi ka makagagawa ng anumang himala kung hindi ka galing sa Diyos. Ang sabi ni Jesus, Nicodemo, sinasabi ko sa iyo ang katotohanan. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Bakit? Yun ang sinabi ng Panginoong Jesus about born again experience. Dahil yun ang pakay ni Nicodemo. May tatanungin siya, paano ko makakapasok sa paghahari ng Diyos? Paano mapaghaharian ng Diyos ang buhay ko? At sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ikaw ay maipanganak na muli, ay hindi mo makikita ang paghahari ng Diyos. So nakita ho natin dito, mga minamahal, na yung pong you were born for this ay dalawang uri yan. You were born physically, may purpose ang Diyos. Na-reborn ka, pag sinabing na-reborn, naisilang kang muli nang tanggapin mo si Jesus
bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Naisilang ka uli. At ang nagsilang sa'yo, hindi ang tao, ang Diyos. Okay? Ngayon, ang sabi nga sa topic natin, you were born for this. Why you were born again? Bakit ka naisilang na muli? Una, why you were born o bakit ka isinilang ng nanay mo. Kaya dalawa yan. Bakit ka lumitaw sa mundong ito at bakit ka nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Number one, you were born to be a miracle worker and a healer. Ikaw ay isinilang upang gamitin ka ng Diyos sa paggawa ng himala at pagpapagaling. O kaya ay ibig sabihin, ikaw ay isinilang upang maranasan mo ang himala ng Diyos at ang kagalingan. Alam niyo po, may isang verse tayong babasahin. Ang verse na ito ay masasabi ko pong parang isang, ano ba yun? Pagka ang tao mamatay na, meron siyang iniiwan na last will testament na kung saan ay yung kanyang ari-arian ay ipamamana niya sa kanyang iiwan. Amen? Babasahin natin mamaya-maya yung verse na kung saan ay ito yung ipinamamana sa atin ng Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit o bago siya mamatay. So ano yon? John chapter 14 verse 12. Basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Truly, truly I say to you, he who believes in me will do the works that I do also. And he will do greater works than this, because I am going to my Father. Pag inanalyze nyo yan, para yung last will testament, na kung saan ay sinabing pag ako'y namatay na, ito ang mamanahin mo. Ito ang iyong inheritance. Ano yun? Tingnan nyo sa dulo, because I am going to my Father. Ano ibig sabihin na babalik siya sa kanyang ama? Akat siya sa langit. Ibig sabihin, pag siya'y namatay na, at siya ay nabuhay na muli, punta na siya sa langit. Speaks about his death and resurrection. At ano yung kanyang ibinilin na mamanahin? Ang sabi ni Jesus, truly, truly. Alam niyo, pag sinabing truly, truly, isang uri yan ng oath. Isang uri ng panunumpa at ito ay mangyayari anuman ang maganap. Hinding-hindi siya nagsisinungaling. Kaya 2 beses niyang sinabi. Sa Tagalog niyan, katotohanan, katotohanan. In English, truly, truly, pag ginamit niyo ang King James Version, verily, verily, na galing sa English word na veracity, na ibig sabihin ay truthfulness. Walang kasinungalingan ito. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, ay gagawin din niya ang aking ginagawa. At higit pa rito ang gagawin niya. Sapagkat ako ay yayao na. Yun po yung sabihin, ako ay yayao na. So parang binabasa mo yung last will testament ng iyong mga magulang. Pag ako ay lumisan, ito ang maiiwan na pamana ko sa kanya. Yun po yun. At ano yung pamana? Gagawin natin ng higit pa ang ginawa ni Jesus dito sa lupa. Unawain nyo ang talatang yan. Hindi lang basta binabasa yan, ina-analyze po yan. At dito, nung mabasa ko na sinasabing, he who believes in me
Yung palang paggawa ng greater works. Ang pinangako sa bawat sumasampalataya ay gagawa siya ng greater works. Pag sinabing greater works, hindi tumutukoy po yan sa quality, kundi sa quantity. Sapagkat yung ginamit na salitang greater works ay mega. Sa Greek word ay mega. Ang salitang mega ay hindi English word but a Greek word. Na yung salitang mega ay tumutukoy sa quantity, sa bilang, sa dami. So mas madaming magagawa ang sino mang sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo pag ang Panginoong Hesus ay umalis na dito sa mundo. Umakyat na siya sa langit. Mas marami kang magagawa kesa sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Basahin niyo lahat ng mga ginawa ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Basahin niyo ang gospel. Meron tayong ilang gospel? 4 gospels. The gospel of Matthew, Mark, Luke, and John. At makikita ho ninyo, grabe ang mga ginagawang himala. Grabe ang mga ginagawang pagpapagaling ng Panginoong Hesus. Kaya ang sabi ni John, yung mga ginawa ni Hesus na mga himala at pagpapagaling, hindi raw magkakasya kung maisusulat lahat eh. Hindi raw magkakasya sa library ng mundo kung maisusulat, maililibro ang lahat ng ginawa. Pero ang pangako ng Panginoong Hesukristo rito, ang sino mang sumasampalataya o nananalig sa Kanya, ay gagawa ng higit pa na mga gawa na ginawa ng ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, bilang miracle worker, o gumagawa ng himala o nagpapagaling ay hindi nakakonfine po yan sa apostles lamang. Mamaya, ayan pala. Hindi lamang nakakonfine yan sa mga apostles, prophets, pastors, and evangelists. Hindi lang po sila ang po pwedeng gumawa o makaranas ng himala ng Diyos. Hindi lamang po sila ang po pwedeng magamit sa pagpapagaling. Kundi maliwanag ang sabi sa Bible, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Sino ba sumasampalataya rito sa Panginoong Hesukristo? Taas ang kamay ng mga sumasampalataya. Kung sumasampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, ibig sabihin yan, isa kang tagapagmana. Anong mamanahin mo? Ang paggawa ng mga himala at pagpapagaling. Sabi ng Bible yan. Nanineglect natin yan. Yan ang dapat natin kiniklaim sa buhay natin. If you believe in Christ, miracles and healing are your spiritual inheritance. Amen. Alam niyo kapatid, dahil nga sa kakulangan ng pagbabasa ng Bible, kaya yung faith natin, ang babaw-babaw. Pag sinishare yan, parang hindi ka makapaniwala. Hindi mo matanggap. Para bagang stranger sa iyo yung bagay na yan. Samantalang ang linaw sa John chapter 14, verse 12. Mismong ang Panginoong Hesukristo ang nagsabi, pupunta na siya sa Ama. Kaya ang sabi niya, ang sino mang sumasampalataya sa akin ay gagawin niya ang mga bagay na ginagawa ko at marami siyang magagawa kesa sa ginawa ko. So anong ginawa ni Hesukristo? Uulitin mo ang mga miracles niya. Uulitin mo ang kanyang mga pagpapagaling. At sinong gagawa nun? Ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. And that is your legal rights. May karapatan ka gumawa ng himala at makaranas ng himala sa buhay mo. May karapatan kang maggamit sa pagpapagaling at tumanggap ng kagalingan. Saan ang galing yung iyong legal rights? Diyan, sa winika ng Panginoong Hesus. John chapter 14, verse 12. Ang sino mang sumasampalataya sa akin ay gagawin niya ang mga bagay na aking ginagawa. Konti lang ba? Hindi. Sabi ni Jesus,
gagawa siya ng mas marami kaysa sa ginagawa ko. Bakit? Kasi ako ay pupunta na doon sa langit. Anong tawag doon? Pag gumawa ka ng ganoon na pag namatay ako, ito ang mamanahin mo. Last will testament. Yung verse pala na yan ay napakaganda. Alam nyo, kung maniniwala ka lang at sasampalatayanan mo ang sinabi ni Jesucristo, hindi nakapagtataka kung bigla na lang nakakaalam tayo na merong namatay sa kapitbahay mo. Mamaya pumunta ka doon. Ano po nangyari? Naku, namatay si pare. Sandali po. Mamaya-maya, pagkatapos mo ipag-pray, nagsigawan yung mga tao. Yung patay na buhay. Mga kapitbahay na bigla. Sasabihin sa'yo, pastor ka ba? Hindi ho. Miyembro lang ho ako. Alam namin, pastor lang ang gumagawa doon. Apostol lang, propeta lang. Hindi, sabi ni Jesucristo, ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay gagawin niya ang aking mga ginagawa. Amen? Kaya iyan ay ang iyong legal right. Okay, what is miracle? And what is inheritance? Ano ba ang himala? Pag sinabing miracle, ibig sabihin ay makagagawa ka ng isang bagay na hindi mo kayang gawin. Pag hindi mo kayang gawin ang isang bagay, yun ay himala. Amen? Himala yun. Supernatural yun. Yung bagay na hindi mo kayang gawin. Pero pag kaya mong gawin, normal lang yun. Hindi himala yun. Natural lang yun. Pero pagka nakagawa ka ng imposibleng bagay na yung mga taong makakakita, malalaglag ang kanilang mga panga, at yung iba'y hihimatayin dahil hindi nila akalain mangyari ang isang bagay na yon, yan po ay isang himala. Ngayon, what is inheritance? Ano naman ang ibig sabihin ng inheritance? Yan ay ang karapatan mo na angkinin ang pagmamay-ari mula sa isang taong namatay na. Amen po ba? Pag namatay na ang isang tao, meron kang karapatan na angkinin yung bagay na meron siya. That is inheritance. Pero may mga ilang condition sa inheritance. Una, kailangan ay kabilang ka sa pamilya noong taong namatay. Kabilang ka ba sa pamilya ni Jesus Christ? Pasado ka na. Ikalawa, dapat mayroong katibayan ng kasulatan na pag siya'y umakyat na sa langit, sinasabing, para sa iyo ang bagay na meron siya. Meron. Meron ba tayong kapatid na Last Will Testament? Saan makikita? Anong verse? John 14, verse 12. At ang katibayan ng sabi ni Jesucristo, ang mga ginawa ko ay gagawin din ng mga sumasampalataya sa akin. At hindi doon natapos. Dinuktungan ni Jesus. At higit pa, mas marami pa siyang magagawa kesa sa gagawin ko. Sapagkat aakyat ako sa Ama. Makabasa ka ng ganun, parang namamaalam. Amen? At may pinagbibilinan kung kanino mapupunta. Kung ano meron si Jesus ay may himala, si Jesus ay may pagpapagaling, at iyan ay mamanahin ng bawat isang sumasampalataya. Gusto mong makaranas ng miracle? Wala eh. Tatanong ako. Gusto mong makaranas ng himala? May karapatan ka ba? Yan ang kailangan mo. Yan ang ipaglalaban mo, Lord. May karapatan ako. Kung ikaw ay dumadaan sa isang mabigat na karamdaman, may cancer ka, karapatan mong hingi ng himala.
Dahil sabi ng John 14:12, He who believes in me, the works that I do, shall he do also, and greater works than this shall he do, because I will go unto my Father. Amen? Naniniwala ka na pwede kang magamit ng Diyos sa pagpapagaling? Sige, pag-pray mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, may sakit ka ba? Sige po, i-activate natin. May sakit ka ba? Baka mamaya ikaw mismo mahimatay dyan. Pagkatapos sasabihin ng katabi mo, may bukol daw siya sa breast. Nang ipinag-pray mo at chinek, natunaw yung bukol. Baka ikaw ang bumagsak ba? Hindi mo akalaing. Hindi mo akalain na mangyari yun. Bakit? Kasi kili mo yung legal right mo eh. May karapatan ka pala doon. Amen? At ang Diyos hindi raw nagsisinungaling. 2 beses sinabi, truly, truly. Ibig sabihin, walang kasinungalingan to. Paniwalaan mo ito. Sabi mo sa katabi mo, paniwalaan mo ito. Ulitin natin, sabi mo sa katabi mo, yugyugin mo yung katabi mo. Sabi mo, paniwalaan natin ito. Amen? O, tanungin mo ang katabi mo, may sakit ka ba? Anong sabi? Kung may sakit yan, patungan mo ng kamay. At ipag-pray mo siya. Si Jesus, dali lang pag nag-pray si Jesus sa may sakit, hindi siya nagpe-pray ng mahaba, Ama, Ama, pagalingin mo po siya, Ama, Ama. Hindi ganun. Si Jesus pag nagpagaling sa may sakit, tumayo ka, bumangon ka, magaling ka na. Grabe, isang salita lang. Isang salita mo lang. Amen? Isang salita mo lang, nagkakaroon na ng himala. Amen? Isang salita lang. Abitin mo nga, isang salita lang. Sister. Isang salita lang. Yun, basahin nyo ang buong gospel. Pag nag-pray si Jesus, hindi po isang oras pinagpipin niya yung may sakit. Few seconds lang. Mamanahin mo yun. Sabi mo sa katabi mo, mamanahin ko yun. Yugyugin mo ang katabi mo, sabi mo, gumising ka, wag kang pipikit-pikit. Sabi mo, mamanahin mo yun. Isang salita mo lang, may himala. Isang salita mo lang, may kagalingan. Amen! Isang salita mo lang, may kalayaan. Amen! Salita mong hatid ay kapayapaan. Isang salita mo lang. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Basahin mo ang gospel. Pag nagbabasa ka, uy, sa akin to, mamanahin ko ito. Isang salita lang ni Jesus Christ. Amen po ba? Alam nyo, nang basahin ko yung John 14:12, grabe, namulat ang mata ko dyan. Sabi ko, wow, ang tindi pala ng pangako ng Diyos. Ito pala'y mamanahin ko. Hindi lang ako, kasi ang sino mang sumasampalataya. Pero kung nagda-doubt ka, hindi ka kasama doon sa Last Will Testament. Hindi ka pagmamanahan dahil nag-aalinlangan ka. At sasabihin mo, sino ako? Wala akong karapatan. Ano walang karapatan? May legal right ka kasi sumasampalataya ka. Pero kung di ka naniniwala at sinasabi mong nambobola lang ang salita ng Diyos, kapatid, hindi ka makakaranas nun. Amen? Pero pag inangkin mo ito sa'yo, mararanasan mo siya. Sige, tanungin mo ngayon yung katabi mo. May sakit ka ba? Sige, tanungin mo siya kung anong sakit niya, tapos patungan mo ng kamay. I-command mo kung ano yung sakit. Halimbawa, kung may tumor yan, tumor, matunaw ka in Jesus' name. Ganon. Kung masakit ang ulo niyan, ulo, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Mawala ang sakit. Ganon lang yun. O ready ka na? Kung wala kang makita, tumayo ka, maghanap ka ng mga may sakit. Sige po, gawin niyo po yun.
Inheritance mo yan, mamanahin mo yan eh. May karapatan ka. Sige, tumayo kayo, maghanap kayo ng may sakit. Pag uwi mo sa bahay, magpaskal kayo sa bahay nyo, lahat ng may sakit. Punta rito, libre. Pagpe-pray ko kayo. Kasi may karapatan ka. Amen? Ikaw na may sakit, anong gagawin mo? May sakit ka. Di patong mo ang kamay mo sa ulo mo. Sabi mo, may karapatan ako sa himala at pagpapagaling. May karapatan ako. Sabi ng John 14:12, paki-recite. Ano sabi? Memorize nyo dapat yan. Dapat memorize nyo yan. Truly, truly, I say to you, he who believes in me will do the works that I do. And he will do greater works than this because I am going to my Father. Grabe. Amen? That is your spiritual inheritance. May sakit ka, patong mo ang kamay mo sa sarili mo. At utusan mo ang karamdaman. Amen? Tinubuan ka ng bukol dyan, patong mo ang kamay mo. Nakita ko yan kahapon, yung John 14:12. Nang binabasa ko ang John 14:12, wow, sabi ko, grabe, yung katotohanan ng John 14:12. Matagal ko na ano pa lang ako nun eh, bago pa lang ako na born again, 1980. Kabisa ko na yung John 14 verse 12, pero hindi sumasagi sa isipan ko, yan pala ay legal inheritance ko. Amen? Doon ko lang nakita, ito pala ay inheritance ko. Mana ko pala to, na kailangan kong i-claim. Amen po ba? Oh. Sige, pag-pray mo yung katabi mo. Humanap kayo ng mga may sakit. Parang hindi kayo naniniwala. Kailangan ko naniniwala ka, tumayo ka, kumilos ka. Tingnan mo, madadaig mo yung iba. Sayang, yung iba, nakaupo lang eh. Ikaw mismo magkatanungin mo, may sakit ka ba? Anong sakit mo? Sakit sa ipin? Pagpe-pray kita. Sige po, tumayo kayo dyan. Maghanap kayo ng may sakit. Masakit ang bulsa mo? Sige, pagpe-pray natin yan. Pag-pray mo siya. Pag-pray mo. I-claim yung healing. I-claim mo yung miracle. Kasi para sa iyo yan. O ano nangyari? Check mo siya kamo, tignan mo. Di ba? Check mo. Ngayon, kung nakita mo parang hindi gumaling ang pinag-pray mo, huwag kang papayag na ikaw ay mahadlangan. Mag-pray ka pa din sa mga may sakit. Kasi maaaring kulang ka sa pananampalataya. Parang ganitong ginagawa ko. Nagbabasa ako ng Last Will Testament ni Jesus Christ para mamanahin niyo. Ang problema, binabasa ko, ayaw paniwalaan nung, parang ganito, pumunta yung abogado, binabasa sa'yo, ito ang mamanahin mo sa mga magulang mo. Mamanahin mo yung lumang bahay na 500 square meter at ang halaga ay 6 million pesos. Tapos ang respond mo, mamanahin ko yan. Hindi ka naniniwala. Mismo binabasa na yung Last Will Testament. Ganito rin ang ginagawa ko eh. Binabasa ko sa inyo yung Last Will Testament ni Jesus kung ano ang mana mo. Kaya lang hindi nakukuha sa palakpak yan. Kailangan niyang kumilos ka. Tumayo ka, mag-inquire ka. May sakit po kayo? Sis, Brad, may sakit po kayo? Pagpipray ko po kayo. Amen? Alam nyo, kung hindi man gumaling ang pinag-pray mo, so what? Ang mahalaga, naniniwala ka. Minsan kasi itetest ka lang ni Lord eh. Itetest ka ni Lord kung naniniwala ka. Dahil pag nag-pray ka sa may sakit, hindi gumaling, hihinto ka na. Ay, hindi naman totoo eh. Tinetest ka ni Lord kung talagang naniniwala ka o hindi. Kasi,
You were born for this. You were born to be a miracle worker and a healer. Amen po ba, kapatid? Alam nyo, nung pinaniwalaan ko yan, marami akong pinagpay ng mga may bukol sa breast. At marami sa kanila natunaw mismo yung bukol sa breast. Na-experience ko yan. Marami akong pinagpray, may scoliosis, yung sa likod nila, baluktot. Katulad yung isa, si Chelsea Victoria ata yun. Ano yun gawain natin dito ng midweek. Tapos na ang service, nakaupo ko doon malapit sa CR. Magsi-CR siya doon. Tapos mamaya-maya, parang kita ko, nakangiwi siya, gumaganon. Ba't mayroong problema mo? Sakit po ng likod ko, tagal na po ito Pwede ba kitang ipag-pray? Pwede po. Tapos pinag-pray ko. Mamaya bigla siya naiyak. Sabi niya, praise God. Ngayon ko lang naranasan na nawala ang sakit. Mula pa, ang tagal na pala yun. Yung sakit sa likod na yun, scoliosis na yun. Naramdaman na kasi umiinit daw. Anto, ba't siya nakatanggap nun? Kasi, pagka alam mo yung legal right mo, amen? May pinagpwede ako na hindi gumaling Pero hindi ako huminto. Patuloy kasi legal right yun, amen? Karapatan natin yan. Kaya lang wala si Chelsea dito, no? Tatawagin ko sana siya para mag-testify. Nagkaroon ng healing sa kanya. Tapos, nung ako'y nasa Bicol, anniversary ng church natin sa Bicol, ay may isang member doon, si Pastora Shie, na isang teacher, guru siya. At siya po, kapatid, ay matagal na palang nagsasuffer sa scoliosis. Mula pa ng bata pa lamang siya, hanggang sa siya'y tumanda at naging guru. Matangkad na babae, pero parang kubado. Yung pala, yung curve ng kanyang spinal column, patabingi. Sabi niya, yun ang iniinda niya talaga sa buong buhay niya. Dahil pag alam mo ang legal right mo, may karapatan ka sa himala. Amen? Hindi ka lang may karapatan makaranas ng himala, may karapatan ka din na magamit ka sa himala. At ayun, pagkatapos ng prayer, ang respond usually umiiyak Tapos sabi niya, for the first time, 30 plus na siya For more than 30 years, ngayon lang ako ng ginhawa sa likod. Grabe. Di ba? Minana yan Amen? Sino sa inyo may karamdaman na scoliosis sa likod? Wala. Basta may scoliosis. Kayo may scoliosis kayo? May konti lang. Minaramdam kayo ng sakit, Nanay Linda? Dati na sumasakit ang likod niyo. Wala na. Wala na yung likod niyo, kundi wala na yung sakit. Kasi delikado pag nawala ang likod. Amen, amen. Wala nagpipray sa inyo, gumaling kayo. Wala po nagpipray. Oh. Pag kami nararamdaman ako, pinagpipray ko po ang sarili ko. Yes, Kay Lord. that is your legal right Lalo na, may i-quote ka sa Bible. Pag nagpipray tayo, magko-quote tayo ng verse sa Bible. Lord, sabi po ninyo, kayo nagsabi niyan, ang sino mang sumasampalataya sa inyo ay gagawin ang mga bagay na ginagawa nyo at marami pa kaming magagawa dahil kayo'y aakyat na sa langit. Lord, ito yung last will testament nyo. Pinamana mo sa akin ang paggawa ng himala at ang pagpapagaling. Yun ang quote nyo. Amen? Importante po yan, mga kapatid, na napakahalaga yan sa buhay natin. Amen? Lalo na po, marami sa inyo kapatid, napakahalaga na matutunan nyo yan. Bakit nakakagawa ng himala tayo? Not only because we believe we can do miracles, because we are recipient of the Holy Spirit. Tumanggap kasi tayo ng Holy Spirit. Hindi naman tayo ang nagpapagaling. Ang Holy Spirit. Ibinigay ang Holy Spirit nang tayo'y sumampalataya kay Jesus Christ. At
kinilala natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin. Anong sabi ng Ephesians chapter 1, 13 to 14? Basahin natin, 1, 2, 3. In Him you also, after hearing the word of truth, the gospel of your salvation, and after believing in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Ano raw ang nagpapatunay na tayo, kapatid, ay may minana sa Panginoong Jesucristo na mga himala at kagalingan? Ano yung kanyang guarantee ng ating inheritance? The Holy Spirit. Siya ang nagpapatunay, kaya siya ay pumapasok sa puso natin. At ang Holy Spirit ang gumagawa ng mga miracles and healing. Amen? Next slide natin, Ephesians chapter 3 verse 20. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly beyond all that we ask or imagine, according to the power that works in us. So merong kapangyarihang kumikilos pala sa loob ng katawan natin. At nakagagawa ng mga bagay na higit pa sa ating iniisip at inaasahan. Yun ay ang power ng Holy Spirit. Nagpatotoo si Apostle Paul, paano siya ginamit ng Diyos sa pangangaral ng salita ng Diyos. Roma 15:19. Sabi niya, by the power of signs and wonders, by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and as far around as Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ. So, nakita naman natin, kapatid, si Apostle Paul, alam niya yung legal rights niya. Kiniklaim niya yun, na meron siyang karapatan gumawa ng mga milagro, na mga himala. Kahit tayo, meron tayong karapatan, kapatid. Lord, kailangan ko ng miracle. Ang miracle, hindi lamang puro pagpapagaling. Nangangailangan ka, financial. Kailangan mo ng miracle. Hingin mo yun. That is your legal right. Sumasampalataya ka. Lord, mapuputulan na po kami ng kuryente. Wala akong means para makakuha ng pambayad. You need a miracle. Wala ka ibang means eh. Then suddenly, mayroon na lang taong kamag-anak mo na dadalaw sa'yo at magulat ka, mag-aabot mismo ng pera eksakto sa pambayad mo. Ang dami kong ganyang narinig na testimony sa ibang tao, sa ibang mananampalataya. Eksakto. At yung testimony rin ng isang brother natin na nasa Amerika na ngayon, wala silang makain. Nakatira sila dahil sa Algeciras. Wala silang makain kasi hindi nagpapadala ang mother nila ng support mula sa Amerika. Doon nagtatrabaho. So sila magkakapatid, walang makain. Andyan ang kanin, kaya lang walang ulam, walang pambili eh. Ang ginawa nila, nag-pray sila, lumuhod sila. Yun ang kwento sa akin ng brother. Nag-pray sila kay Lord. Mamayang may kumalansing. Merong nalaglag na pinggan. Ang pinggan nung araw ay yari pa sa lata. Ngayon ceramics na, di ba? Lata. Pag bumagsak yun, tunog yun, tang. Sabihin, may dumating na pusa. Nang tumingin sila, nakita nila yung pusa, may kagat-kagat na nakalaki ng bangus. Tapos inilapag nung pusa doon mismo sa ibabaw ng table at umalis na. Sabi nila, praise God. Inutusan ng Diyos ang pusa para magdala ng bangus. Is that a miracle? That's a miracle. Kung alam mo lang, kapatid, yung kung anong minana mo. Kasi kaya natin pag nabing miracle, puro kagalingan lang. No, iba't ibang aspeto ng buhay, kailangan ng himala ng Diyos. Amen, kapatid? Nangangailangan ka ng trabaho, alam mo, it's impossible na matanggap ka sa trabahong pinapasukan mo. Kasi maaaring masabi mo, you are not qualified. O you are overqualified sa work mo. Kaya hindi ka matatanggap. Pero pinatawag ka, nagkaroon ng favor sa'yo. That's a miracle. Amen po ba? Yung sinimulan mong negosyo, imposibleng lumaguyan. Tapos ngayon, naging 5 branch na yung negosyo mo. That's a miracle. Di mo kaya yan. At yung mga miracle na yan, yan ang minana mo. Sabi sa katabi mo, ikaw ay nagmana
ng himala. Amen. Ano minana mo? Parang hindi ka pa rin paniwala. Ano minana mo? Himala. Para bagang walang excitement. Parang hindi naniniwala. Lord, anong gagawin ko sa mga taong ito? Hindi ako makaalis-alis sa number 1. Pinagpawisan na ako sa kamotivate ko sa kanila, Lord. Sige, ulitin natin. Ano minana mo? Lord, lumaka. Salamat, naawa kayo sa akin. Ano minana mo? Kung minana mo yan, paano mo siya minana? Dahil ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Ilan sa inyo nangangailangan ng himala? Taas ang kamay mga nangailangan ng himala. Amen? At ilan sa inyo, mula ngayon, malulunod ka sa mga himala ng Diyos. Ayan. Yung iba nakasibangot pa malulunod na nga eh. Parang, pag tumayo kayo dito, makikita mo, sabi ko, malunod kayo sa mga himala ng Diyos. Para problem. Dapat yun. Nakangiti ka, yes, Lord, I believe. Kasi para sa mga sumasampalataya yun eh. Naintindihan nyo? Hindi para sa mga sumisigaw lang at pumapalakpak yun. Hindi naman sinabi, ang sino mang pumapalakpak, hindi sinabi, ay gagawin din niya ang mga ginagawa ko at higit pa rito gagawin niya. Hindi. Ang sino mang sumisigaw ng amen. Hindi. Ang sino mang sumasampalataya ay ang kanyang mamanahin ay mga himala ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, mula ngayon, tatawagin akong a miracle man o a miracle woman. Sige, tumayo tayo. Humarap ka ng 3 tao, sabi mo sa kanya, magdeklara ka, kung babae yan, you are a miracle woman. Kung lalaki yan, you are a miracle man. Sige, deklara mo sa kanya. Amen. Amen. Sino ang mga miracle man? Miracle woman! Kaya mula ngayon, yun na. Oh, yun. Tama yun. Mula ngayon, tatagdarin ng himala ang aking buhay. Lahat ng hahawakan ko ay magiging ginto. Amen. Miracle yan. Miracle yan. Sabi mo, mula ngayon, meron na akong minana. Hindi paso, kundi himala ng Diyos. Gagawa ko ng milagro sa pamilya ko, sa negosyo ko, sa trabaho ko, sa pamilya ko, sa buhay ko, at sa ibang tao. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ko na maipagpapatuloy ang 2, 3, 4. Why that we are born to this. You were born for this. Kasi, tumagal ako sa isa. Dahil sa kakakumbinsi ko lang. Kasi talagang gusto kong insert ito sa heart nyo. Ilan sa atin gustong-gusto nyo mabago sitwasyon ng buhay mo? Anong kailangan dyan? Himala. Huwag nating paniniwala ng sabi ni Nora Honor, walang himala. Walang himala. No! May himala! May himala! At ikaw na mismo ay isang himala ng Diyos. Amen? Sa next Sunday, sabi mo, sa next Sunday, huwag kang mawawala. Pag-uusapan natin yung ikalawa.
You were born to win. Okay? Yun ang pag-usapan natin. At meron pang ikatlong pag-uusapan natin. Para at least announcement lang to. Ang ikatlong pag-uusapan natin, you were born to make a difference. Isinilang ka para gumawa ng pagbabago. Kaya lang, wala na akong oras dyan. Kasi baka magtapos ako ng alas 2, alas 3 ng hapon sa preaching ko. Kaya isa lang, sabi mo sa akin mo, huwag kang mawawala. Sa next Sunday, umulan man, lumindol man, ano man ang nararamdaman mo, maging present ka next Sunday at mag-invite ka. Mag-invite kayo ng mga talunan sa buhay. Kaya mag-announce kayo, lahat ng talunan, lumapit sa akin, iimbitahan ko kayo. Amen? Kumanap kayo ng mga talunan. Tingnan mo katabi mo, mukhang talunan ba yan? Ha? Pag nakasimangot yan, mukhang talunan. Malibang sabihin niya, yun na talaga ang mukha niya. No? Simangot talaga yan. Hindi mapalangiti yan. Okay? Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, next Sunday, magkita-kita tayo. Kita-kits tayo. Sabi mo, kita-kits tayo. At magpapatotoo ka. Sabi sa katabi mo, I declare, tumayo tayo lang. Tayo pala tayong lahat. Humanap ka ng 7 tao at sabi mo sa kanya, magdideclare, I declare, magpapatotoo ka ng sunod-sunod at walang tigil at walang humpay na mga himala ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa pag-aaral mo, sa pananalapi mo. Amen? Tandaan niyo, walang tigil na himala ng Diyos. Bakit? Kasi, mana mo yun. Pag uwi nyo, tanungin nyo mga parents nyo, Ma, may mamanahin ba ako sa inyo? Baka batukan ka no, sampalin ka. Pasensya ka anak, wala kang mamanahin sa amin. Ano ang hirap ng buhay natin? Tapos ngingiti ka. Yes, Ma, mayroon akong bagong minana. Ha talaga? Buhat kay Jesus. Ano minana mo anak? Minana ko ay ang himala at ang pagpapagaling. Kaya sabi mo sa magulong, mula ngayon ma, maghihimala ang Diyos. Mula sa kahirapan, yayaman tayo. Amen? Amen? Sino magsasabi niyan pag uwi niyo sa bahay? Wala. Ang hirap mag-tips dito. Sino magsasabi niyan? Sabi mo, ako ay yayaman. Uunlad ang buhay ko. Gaganda ang buhay ko. Para kay Kristo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay. Tandaan nyo, ang ating napakinggan ay hindi salita ng tao. Salita yan ng Diyos. Isang salita mo lang, may himala, may kagalingan, may kalayaan. Amen? May kapangyarihan. Mula sa salita niya, John 14 verse 12. Anong sabi ng John 14:12 bago awitin yung isang salita mo lang? Truly, truly, I say unto you, he who believes in me, the works that I do, shall he do also. And greater works than this shall he do, because I will go unto my Father. Memorizein mo yan. At mula ngayon, lalakaran mo yan. Lord, may karapatan ako sa himala. I need miracle. May ibinebenta akong bahay. May binebenta akong lupa. May binebenta akong sasakyan. Kailangan ko ng pera. I need a miracle. At may karapatan ako. Ipaglaban mo ang karapatan mo. Sabi mo, Lord, yan gagamit. Sabi mo, Lord, John 14:12.
yung ginagawa mong milagro at pagpapagaling, may karapatan ako. Amen? Isang salita mo lang, Lord, mangyayari ang lahat. Isang salita mo lang, may kagalingan. Isang salita mo lang, may kalayaan. Salita mong hatid ay kapayapaan. Isang salita mo lang, isang salita mo lang, may kagalingan. Isang salita mo lang, may kalayaan. Salita mong hatid ay kapayapaan. Isang salita mo lang, isang salita mo lang, may kagalingan. Isang salita mo lang, may kalayaan. Salita mong hatid ay kapayapaan. Isang salita mo lang, isang salita mo lang, may kaligtasan. Isang salita mo lang, may kagalakan. Salita mo ay makapangyarihan. Isang salita mo lang, isang salita mo lang, may kaligtasan. Isang salita mo lang, may kagalakan. Salita mo ay makapangyarihan. Isang salita mo lang, isang salita mo lang, may kagalingan. Isang salita mo lang, may kalayaan. Salita mong hatid ay kapayapaan. Isang salita mo lang. Alam niyo po ba ang background ng awiting yan? Nanggaling yan doon sa isang senturyon o kapitan ng sundalo Romano na may 100 soldiers under him na nagkaroon ng problema sa kanyang katulong na minamahal. May sakit at mamamatay na. Lumapit siya sa Panginoong Yesus. Sabi niya, Panginoong Yesus, pumunta po kayo sa tahanan ko at ipatong mo po ang inyong kamay sa kanya para siya gumaling. Ang sabi ni Jesus sa kanya, ako'y pupunta sa bahay mo. Biglang nagbago ng isip yung senturyon. Lord, huwag ka nang pumunta sa bahay. Sabihin mo lang, isang salita mo lang, gagaling ang aking alipin. You don't need, Lord, to attend or to come to our house. Just say a word and my servant will be healed. At anong sabi ni Jesus? Umuwi ka na, magaling na ang iyong alipin. Nang pauwi na yung centurion, sinalubong siya ng iba pa niyang mga tauhan at ang sabi sa kanya, magaling na po yung alipin yung may sakit. Kailang gumaling? At ang sabi ng Bible, sa oras ding iyon na sinabi ni Jesus, magaling na, ay gumaling yun pong alipin. That's the power of the Word of God.
Yung isang verse sa Bible, John 14:12, is enough for us to believe na tayo ay tagapagmana ng mga himala ng Diyos. Kung meron din lang gagawang himala ang Diyos, yung mga tagapagmana ang kanyang uunahin. Dahil tagapagmana ka ng himala ng Diyos at sa buhay mo ngayon, mula ngayon, dinideklara ko, mula sa oras na ito, anong oras na? 10:40 ng umaga. Anong date? June 8, 2025. Mula ngayon, ay tinatawag kang a miracle man and a miracle woman. Bakit? Sapagkat marami kang mararanasang milagro o himala sa buhay mo. At dinideklara ko lahat ng didikit sa iyo, magiging close sa iyo, magiging mabait sa iyo, ay dadaluyan ng miracle anointing ng Diyos mula sa iyo at ito ay sasalin sa kanila. Kaya sabi mo, mula ngayon, puro himala ang mararanasan ko sa aking buhay. Pumasok ako dito na malungkot. Lalabas ako ng simbahang ito. Masayang masaya. Na bago na ang aking isipan, ang aking puso, sapagkat naghihimala na ang Diyos sa buhay ko. Sino may mga tindahan dito? Dinideklara natin sa pangalan ni Jesus, ang himala ng Diyos sa inyong mga tindahan, taas ang kamay ng mga may tindahan. Dinideklara ko sa pangalan ni Jesus, ang mga tindahan ninyo ay lalaki, lalawak, at magbabranch out sa iba't ibang lugar. In Jesus' name. At kayo mga tagapagmana ng himala ay sumigaw ng Amen. Amen. Palakpakan natin sila.